dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin, kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi kaya, gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan, mula doon sa nilikhay maghaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, sapagkat makaikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes. Narito tayo sa ating makabuluhang programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Ngayon po ay nasa ikapitong linggo na tayo ng Pasko ng Pagkabuhay
At ang ating liturya, ang salita ng Diyos, ay nakatutok sa relasyon natin sa ating Panginoon na muling nabuhay. Kung paano ang ugnayan na ito ng disipulo o ng sumusunod kay Jesus ay kanyang isinasabuhay. Ang ating ebanghelyo ngayon ay ang usapan ni Jesus na muling nabuhay at ni Pedro. Alam ni Pedro ang kanyang pagkakamali. Maliwanag sa kanya ito na itinanggi niya si Jesus ng 3 beses. Sa halip na sisihin siya at siya'y parusahan upang magtanda, kadalasan ganito ang ginagawa natin kapag may pagkakamali sa atin ng tao, pinadaan siya sa isang proseso ng pagbabalik loob at binubuksan ang daan para siya'y makapagbago. 3 beses tinanggi niya ang Panginoon, 3 beses din hiniling ni Jesus na kumpirmahin ang kanyang pananampalataya sa kanya. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Pansinin ninyo na ang Kristyanismo ay hindi lang isang ideya o mga paninindigan o moralismo. Ito ay mabuting balita para sa mga maralita, sa mga taong may kamalayan ng kanilang karupukan, ng kahinaan, nagmumula sa relasyon ng Diyos na naglalahad ng kanyang pag-ibig sa tao sa kabila ng kanyang kasalanan. Parang isang kaibigan na nag-aalay ng kanyang buhay para sa nagkasala laban sa kanya. Pinakita ni Jesus ang naiibang klase ng pamamaraan ng pamumuno kumpara sa mga lider ng sanlibutan. Pag-ibig muna bago paglilingkod. Ang paglilingkod ay bunga o ekspresyon ng pag-ibig. Nagsisimula sa pag-ibig ni Kristo para sa atin at pinagkakatiwalaan yung kanyang lingkod, pinipili para sumunod sa kanya. Nang sumagot si Simon ng "Opo, Panginoon," inutusan siya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga batang tupa." At sinunod niya, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Ang pagsubok ng pag-ibig ay nasa gawa. Ang patatwa o yung pagde-deny ni Pedro sa kanya ng 3 beses ay di pumigil sa kanya na itayo o itaguyod ang simbahan sa pamumuno ni Pedro. At pinamalas nga naman ni Pedro ang kanyang pag-ibig na natanggap kay Jesus nang siya'y magmisyon, na ginawad sa kanya ni Jesus. Pinarangalan niya ang Diyos nang ialay niya katulad ng kanyang Panginoon ang kanyang buhay alang-alang sa pag-ibig. Ito din ang sinusunod ni Pablo na kanyang pinamalas doon sa ating unang pagbasa. Siya'y inuusig at nabilanggo dahil sa kanyang testigo ng kanyang Panginoon na si Jesus ay buhay. Si Santa Rita ng Cassia, ang banal na pinararangalan natin ngayon, ay tapat na tagasunod din ni Jesucristo nang salip na gumanti sa pumatay sa kanyang asawa, ay hinagad ang pakikipagkasundo at pagpapatawad sa nagkasala sa kanya. Sa huli nadinig natin ang habilin ni Jesus kay Pedro, at ito'y habilin din para sa atin. Sabi niya, "Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig." Kumbaga, nagkakanya-kanya tayo, may sarili tayong lakad. Pero sabi niya, ngayon, sa iyong pagtanda o sa iyong maturity, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadahilhin ka kung saan hindi mo ibig. Ang huling pagsubok ng pagiging alagad ay ang kusang loob na pagsuko ng ating ego, at mga sariling plano, at magpadala sa kapangyarihan higit sa atin. Kapangyarihan na magliligtas sa atin.
Dito dumadaloy ang masaganang pag-ibig at paglilingkod sa kapwa. Hindi personal na agenda, kundi nakasentro palagi kay Jesus. Sa ganitong paghahari, nais ni Jesus tayo makibahagi. Ang daan, hindi para paglingkuran, kundi maging lingkod para sa iba. Sa bandang huli, ang kanyang panukala, sumunod ka sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, magpakita ka sa amin. Ipadala mo sa amin ang banal na Espiritu upang magabayan kami sa aming landas na lalakaran. Nalalaman mo ang nilalaman ng aming puso, ang aming mga pagkakamali na madalas sumahantong sa pagkakasala laban sa iyo. Nagtitiwala kami sa iyong habag at awa. Kung nais mo, ay gamitin mo kami na maging daluyan ng iyong pag-ibig sa mga maralita at naliligaw ng landas at maibahagi sa kanila ang mabuting balita ng iyong kaligtasan. Ang lahat na ito inihiling namin sa ngalan ng iyong anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.